Isang very good evening po sa atin lahat. Ito po ang inyong host, si Kuya Carding Show. Welcome po kayo sa ating programa, The Carding Show. Muli po, tayo po ay makakapanood ng mga testimony, music, gospel, and life mula sa mga sources sa Body of Christ. Marami po tayong matututuhan dito sa ating show mula sa karanasan ng inyong lingkod, pati na po ng ating mga piling-piling guest speaker. Ang ating pong bisita ngayon ay isang businessman, isang lingkod ng Diyos. Siya po ang treasurer ng ICE, International Council of Christian Evangelists. At hindi lang po yun, siya po ay isa sa mga speaker ng Love and Unity Tour na umikot sa buong Pilipinas. Let's welcome Pastor Alex Go. Good evening po, Kuya Carding. Salamat po sa pag-imbita at sa lahat ng mga televiewers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam mo, Pastor Alex, hindi na natin patatagalin. Kamusta po? Balita ko, ikaw ay taga Caloocan. Opo, Kuya Carding. Ako po ay laking Caloocan. So sa Caloocan po ako natuto ng mga bagay-bagay sa buhay sa mundong ito. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yung mga lesson na natutunan ko nung ako'y lumalaki, naging aral din po sa buhay ko. Sa iyong paglalagi sa Caloocan, kamusta naman ang buhay mo doon? Kuya Carding, medyo malungkot pong kwento kasi sa Caloocan po naranasan ko doon yung mawala ang mga mahal ko sa buhay. Yung aking tatay, ang aking lola at yung pangalawang panganay namin sa magkakapatid. Ay lahat naman ng tao, Pastor Alex, ay nawawalan din ng mga mahal sa buhay. Opo. Anong kakaiba doon sa nangyari sa iyo? Yung pong sa loob ng isang buwan, 3 po sila sunod-sunod na nawala. Oh, wow. So doon po nagkaroon ng trigger sa buhay ko at nagtanong ako sa Diyos, ito ba ang klase ng buhay na mayroon ang tao? So sa mga katanungan yon, doon po ako nakapagbigay ng lahat ng saloobin ko sa Diyos. At doon po ako nakakilala sa Panginoon na born again. Yung mga panahon na yon. Grabe. Matindi yung nangyaring karanasan mo sa buhay mo. Opo, Bishop. At sa yung pamumuhay na yan, paano ka naman nakakilala sa Diyos at paano ka naman yung faith mo ay lumakas at paano ka naman nakapaglingkod sa Diyos? Yung pong isang mananampalatayang Kristiyano ang nag-share sa akin nung 2 Timothy chapter 1 verse 7. Kasi nung panahon na yon, doon po na-trigger yung emosyon ko, kalooban ko, nagkaroon po ako ng atake ng nervous breakdown. So yung 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang nagbigay po sa akin ng boost sa aking kalagayan spiritual. Ang sabi po doon, God cannot give us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Then may something na dumating sa akin nung narinig ko yung power. So naalis yung takot ko at pag-aalala. At doon ako nagsabi kay Lord, Lord, ito na yung panahon para ang buhay ko ay isuko ko sa iyo. Ng buong buo. So after that, ano nangyari sa buhay mo nung sinuko mong buhay mo? So nung panahon na yon, nagsimula na po ako magbasa ng Bible araw-araw. Tapos nagkukulong po ako sa bahay. Actually, hindi pa po ako nakakapag-church. Sa ganoong paraan, marami po akong mga karanasan sa Diyos. Doon na po ako nananaginip na kinakausap ako ng Diyos. So ang sabi sa akin ng Diyos sa panaginip, anak, nakikita mo ba yan yung mga anihin na yan? Gagamitin kita, umayo ka. Nagising po ako. So Christian ka na noon? Christian na po, baby Christian. Nakakakita na po ako ng mga pangitain at panaginip. Kinakausap na po ako ng Doon Diyos. sa pagiging pastor mo, sa journey mo, ano naman ang mga nagiging hadlang o nagpahina ng loob mo o naranasan mo ba yung parang ayaw mo na? Actually, Kuya Carding, marami pong karanasan.
Una-una po, nung atakihin po ako ng kaaway sa pamilya, doon ako gustong igupo ng kaaway na tumigil na sa paglilingkod sa Panginoon. Nagsimula po ako sa pagiging Bible study leader, associate pastor. Yung full-time ko bilang pastor nung pumasok na po yung taong 1999. Na-born again po ako 1987. Ano yung nangyari sa pamilya mo kung hindi mo naman ipagmamalabis? Yung pangyayari pong yon, pinakita rin po sa akin ng Diyos na habang ako po natutulog, may malaking sawa na umaakyat dun sa aming hagdanan hanggang sa kwarto namin. Yun na pala ang sign na sisirain ng dyablo yung buhay ng pamilya ko. Dahil nakita ng Satanas, ng kaaway, na siguro hindi niya ako magapi, dun niya tinira yung asawa ko. So siguro hindi ko na masyado po may elaborate pero doon nangyari na sirain niya ang pamilya ko. So nagkaroon ng broken family. Opo. Yun. After that, ano naman ang next move mo na ginawa? Kuya Carding, doon po dumating yung nagtanong ako sa Diyos. Kung talaga ba ako'y tinawag niya. Ang ganda po ng ating Pastor Alex Go na yung kanyang habit na lagi siyang nagtatanong sa Diyos. Opo. Kaya nga po, maganda yung iyong patotoo ngayon na kami po'y nable-bless. Maaring mukhang pangkaraniwan lang, pero iba eh. Lagi ka nagtatanong sa Diyos at ikaw ay sensitibo na nakakakita ng mga pangitain at mga pangyayari bago mangyari ang mga bagay-bagay. Opo, totoo po yun, Kuya Carding. Pero mga pangitain, through panaginip, ipinapakita po sa akin ng Diyos yung mga nagaganap. Maski din po sa pagsasama natin sa Love and Unity, matagal na pang panahon, 1988-89, nakikita ko sa pangitain ko na tumatayo ko sa maraming tao. Ang fulfillment 2018, magsama po Doon tayo. sa Love and Sa Unity Love and Tour. Unity. Doon nagkaroon ng fulfillment. Yes. Meron pong pag-akit namin ng Prayer Mountain, mga 10 years ago, kinonfirm po yun ng isang leader namin sa church na, Pastor, nakita ko po kayo na tumatayo sa maraming tao. Yung fulfillment, ito lang nakaraan ng 2018-2019, Yes. nung nagkasama po tayo sa Love and Yes. Unity. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat at mapagkakatiwalaan. Opo. At talagang wala ka ng ibang hahanapin kundi yung kanyang katapatan sa ating buhay. Totoo po yun. Kaya Bishop. yung nangyari sa'yo nung naalala ko nung una kitang makilala, ay isa ka lang simpleng tao na may isang church na pinagpapastoran. Ang touching heart, di ba? Totoo po yun, Kuya At Carding. after na magkita tayo, na bagong buhay mo, Ay, at ikaw po ay patuloy na sumusunod, sumasama sa akin, at lahat ng sabihin ko ay wala kang hindi. Kaya pala sabi ko, at ako po'y nag-joke na, kaya pala Alex Go ang pangalan mo dahil lagi kang go, go, go. Wala akong sinabi sa iyo na no, kundi puro go. Yun. Totoo po yun, Kuya Carding. Pag sinabi niyo po, andyan po agad ako. At ang time mo, pag sinabing 6 o'clock, 4 o'clock na madaling araw, na doon ka na before the time. Opo. At Kuya doon ko nakita at doon ako humanga na dito pala sa mundong ito maraming lingkod ng Diyos, mga servant of God na tahimik lang, hindi masyadong nakikita kung saan o hindi man lang napapansin, pero dito po sa ating The Carding Shows ay makikita yung mga generals ng Diyos na talagang mukhang wala lang pero ang daming nagagawang pagbabago sa kaharian ng Diyos. Totoo po yun, Kuya Carding. Ang dami pong mga pagbabago, pangyayari na ginagawa po ang Diyos sa aking buhay, sa inyo pong buhay. Kaya hindi po aksidente, at saka wala po talagang aksidente sa Diyos. Lahat po yan ay kanyang pinlano. May mga bagay lang po siyang pinapahintulutan sa buhay natin upang makita natin yung ganap na kalooban niya sa ating buhay. Sa iyong paglilingkod sa Diyos bilang pastor, alam ko, sinabi mo na mahirap maging pastor, mahirap maglingkod. Ano naman ang mga naging challenges mo? May naranasan mo rin bang ma-persecute? Naranasan mo rin bang magkaroon ng mga problema sa iyong habang ikaw ay tumatahak sa iyong paglilingkod sa ating Diyos? Ay, Kuya Carding, napakarami po. Nung po ako ay mag-full-time na sa pastoral ministry, actually po ay, ang course ko po kasi ay nautical, I'm a seaman.
So ang pangarap po ng mga kapatid ko sa akin, maski ako po sa sarili ko ay talagang see the world free. Umikot po. Now, yung aking kaibigang pastor, dahil iniwan po yung church, dahil hindi po yata siya kontento doon sa kanyang kalagayan at mag-aasawa na, iniwan po yung church. So yung po mga kapatiran na leader po ng church, sila po ang isa sa mga kinausap ng Diyos na, Brother Alex, panahon na para ikaw yung magpastor sa amin. Dahil alam namin na ikaw ay merong tawag noon pa dahil alam namin ikaw yung associate pastor, ikaw yung Bible study leader sa mga gawain. Ito na yung panahon para hakbangan mo. Pero nagtanong pa rin na ako kay Lord, Kuya Carding, ng panahon na yun, kung talagang ako na ba yung papalit na magiging pastor nila. I pray. So dumating po yung mga problema na nakwento ko po sa inyo, no yung nanaginip ko yung ahas ay umakyat sa tahanan namin, na doon pala titirahin ang aking pamilya. Sa aking pagdidesisyon na mag full-time sa ministry as a pastor, marami pong bagay na struggle na nangyari. At muntik na po akong bumitaw. Pero may mga kapatid po tayong kapwa nating kamanggagawang pastor na sinabi nila, alam ng Diyos na ikaw ay merong gampaning malaki na gagawin sa ministry. Kaya ang kaaway ngayon ay tinitira ka. Hindi niya kayang pabagsakin, pero yung asawa mo ang siyang tinira. So sa mga panahon na yon, nag-stop po ako ng mga 1 buwan. Then, God gave me the word na, my son, the best is yet to come. Yun yung aming first year anniversary ng Touching Heart, na nagising ulit ako. Binalikan ko po yung gawain ng Panginoon at humihingi po ako ng tawad sa Panginoon noon. So, nakita po namin yung kilos ng Diyos mula noon at nagpatuloy po kami sa gawain ng Panginoon na pinapangunahan ko na nga po ngayon yung gawain yung Touching Heart. So, bilang pastor, ano naman po ang naging success story? Ano ba nangyari sa iyong ang dami mong dinadaanan? Opo. Actually nga, kahit hindi mo sinasabi yung dinaanan mo, alam namin mabigat na dinaanan mong yan. Opo. At hindi po ginamit ng kaaway ang misis mo o whatever. Ang nakita lang ng kaaway na ikaw ay gagamitin pa ng Diyos. At maaring even yung pagiging guest mo rito, hindi mo ine-expect ito. Totoo po, At Kuya ito'y Carding. simula pa lamang. Dahil ang nakikita ko, totoo yung sinasabi ng Diyos, the best is yet to come. Dahil nakikita ko, ang dami mo pang gagawin patungkol sa body of Christ at sa kaharian ng Diyos. Kaya ano naman ang nagiging success story mo naman para ma-encourage naman yung ating mga nakikinig na mga kapastoran at mga Kristiyano na gusto rin maglingkod. Baka sabihin nila, ayaw ko na. At ganun pala, may ganun palang nangyayari. Siyempre, sa akin lamang po, ay hindi ko naman siguro iniisip yun kasi yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan at omnipresent. He is everywhere. Actually nga, nung tinanggap ko siya sa aking puso, mga gilo na nanonood, ay nasa akin ang Diyos. Siya ay powerful. Siya ay all-knowing. Alam niya lahat bago mangyari. Di ba? Kaya po meron tinatawag na warfare prayer. Kapag nakaramdam ako ng mga pangit na ganyan, Pastor Alex, ay kinakancel ako. Opo. Di ba? Na hindi sila pwedeng makaisa sa akin dahil ang akin Diyos na nasa puso ay makapangyarihan at siya'y kahit saan man lugar naroroon. At bago pa gawin ng kaaway, alam na ng Diyos. Opo. Yun, naalala ko lang at dagdag ko lang, noong December po, ay nasusunog yung aking warehouse. Opo. Ay, ang business po ng pamilya ko ay supermarket. Jump pack po yung laman kasi Christmas. Ang daming bibili ng grocery, hindi pwedeng hindi. Ay pag wala kang stock, wala kang ibebenta. Punong-puno po yung bodega namin. Ay ilang branch ko ba? 5 po. Ay lahat ng stock ay na doon sa bodega ng bahay. Na doon din yung bahay ko sa province. Abay nagkasunog. Nagising yung panganay kong anak at yung aking asawa. At sila po ay dali-daling bumaba at yung asawa ko ay wala naman makakalapit. Sino ba naman lalapit sa apoy? Ay nakaparada yung isang kotse ko sa harapan nung nasusunog na bodega.
Pintuan pa lang yon. Aba, nasunog din yung kotse, yung unahan. Natunaw na yung mga headlight. Ang ginawa ng misis ko, iniatras yung kotse ng 200 meter. Pero walang nangyari sa kanya dahil bago pa mangyari, kinausap na ako ng Diyos. Sabi ng Diyos, ipag-pray mo ang asawa mo. Aba, hindi pinag-pray ko. Mamaya, 10 o'clock na. Ipag-pray mo ang asawa mo. Bakit? Ay, sunod lang, pray ulit ako. Bago ako matulog ng mga 11:30, ipag-pray mo asawa mo. Sabi ko, ba't ang kulit ni Lord? Pinag-pray ko ulit, dinamihan ko na ang prayers para ingatan ng asawa ko. Ingatan kasi naglilingkod siya sa bayan, baka kung anong mangyari, iingatan mo siya, protektahan mo po ang buhay niya. At sari-sari ang pinag-pray ko. 4:30 na madaling araw, nasusunog yung bodega, yung kotse nasusunog, minaneho pa ng asawa ko, buti hindi sumabog. At hindi lang yun. Alam mo nangyari, dahil nag-pray ako na proteksyon ng Diyos, dahil alam na ng Diyos bago mangyari, sensitibo lang tayo, wala pong nasunog kahit konti, kahit isang plastic man lang sa loob ng grocery. Yung loob ng grocery, pagbukas namin, sunog yung mga computer, tunaw. Pero lahat ng stock, wala man lang ikaw makita na kunting nagalaw man lang ng kunting abo o ng usok o ano paman. Kaya nga po sa inyong mga nakikinig at sa iyo, Pastor Alex, yung nangyari sa iyo ay dapat sa susunod sensitibo lang po tayo. Hindi naman kita pinangungunahan dahil alam ko napaka-anointed mo. Ikaw po ay ginagalang sa Caloocan, sa Kamanaba. Yeah po. Ikaw po ay ginagalang din sa buong Pilipinas dahil nakita ko kung paano ka mangaral. Ang galing. Anointed. Pero walang kalaban-laban ng kaaway sa atin. Pagka may sinabi ang Diyos, pray agad. Yun. At ang padalwa, kaya nangyari yun kasi nga nanginginig na po ang kadiliman dahil may isang Pastor Alex na lumabas na mukhang ordinary lang, mukhang hindi naman nakakatakot, pero go nang go. Hindi umaayaw sa paglilingkod sa Diyos. Ang nakita ko pa, yung marami mo pang testimony, hindi na pwedeng ikwento sa inyo dahil sobrang private na, sobrang dami pa nangyari sa buhay niya. Pero narito po si Pastor Alex Go, patuloy pa rin naglilingkod, hindi nagbabago ng apelido, go na go na go. Yan. Pero parang hindi siya marunong mag-Chinese. Go lang ang apelido niya. Tama ba? Opo. Ayan na po pinagmamalaki ng ating guest dahil sabi sa Bible, go ye and make disciples. Nasa Bible ka. Kuya Carding, nais ko lang i-share sa inyo yung tagumpay na nangyari sa akin nung nag-full-time na ako sa ministry. Alam niyo po, wala nung hakbangan ko yung tawag ng Diyos sa buhay ko. Yung aming pamilya ay unti-unti niyang inangat. Hindi lamang sa kalagayan pang espiritual, maging sa buhay pang pinansyal at material. Yung mga business ng mga kapatid ko ay naging successful at nanagana po sila. At yung ministry po na pinagkatiwala sa akin ng Diyos na dati ilan lang po kami, bilang lang po sa daliri. Ngayon po ay nasa Kamanaba area po kami. Ito yung ipinakita ng Diyos sa akin na magtiwala ka lamang sa Kanya. Isa sa mga life verse na paborito ko yung Proverbs chapter 3, verse 5 and 6 na sinabi po doon na trust in the Lord with all your heart and lean not by your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Doon po, isa sa mga pangako na hanggang ngayon pinanghahawakan ko sa salita ng Diyos. Kaya naman sa mga televiewers at sa kapwa ko manggagawang pastor at mga Kristiyano, magpatuloy lang po tayo sa Panginoon at huwag po tayong susuko. Alam niyo po, ang Diyos kailanman hindi tayo pababayaan. Yung dakilang pabor niya sa atin at yung biyaya niya ay sa atin. Basta lagi lang po tayong magtiwala sa Kanya. Yan po ang Kanyang sinabi, na buong puso tayong magtiwala sa Panginoon. Ayun po. Kaya Kuya Carding, maraming salamat po. Wow! What a wonderful testimony. Power and grace of God. Grabe talaga. At gusto ko lang pong dagdagan yung kanyang magandang testimony
na kung paano hindi siya sumuko kahit anong hirap, kahit anong pagsubok na sobra. Pagka ang pagsubok nalulusutan, sabi niya, pagpamilya na, ibang usapan na yan. Pero sa kanya po, kahit po na inatake ang kanyang pamilya, narito pa rin po ang inyong poging-poging lingkod ng Diyos. Ano yung pogi? Presence of God inside. Di ba? Ay hindi po siya sumuko. Siya po ay nagsasabi ng mga proyekto niya, mga project niya, at kami po'y magkasama na naglilingkod sa Diyos. Sabi nga kung ikaw ay powerful, pag dalawa tayo, much more powerful. Kung tatlo tayo, very powerful. Pag kasama natin ang Diyos, great power ang ating mararanasan. Gusto ko lang dagdagan ng isang talata sa Biblia, yung iyong sinabi. Ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Diba? So, ano pang katatakutan mo? Ay, ang pag-ibig ng Diyos ay kasing taas ng langit, kasing lalim ng dagat, kasing lawak ng daigdig. From east to west, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Anong katatakutan mo? Ano bang east and west? Ilocos to Bicol? Hindi po. Sa kalawakan, universe, ang Diyos ang nagsasalita. Ang east niya, walang hanggan. Ang west niya, walang hanggan. Ganyan ang pag-ibig at kapangyarihan at ang pag-asang binigay ng Diyos sa atin. Kung kayo po ay nakikinig ngayon kay Pastor Alex ko at nakikinig sa The Carding Shows, grabe, alam ko may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. God bless po. Na lumipas aking nagunita at aking naalala ang iyong mga gawa. Nasa aking isipay gumuhit, nariyan ka. Kung magmahal ay tunay, kung umibig ay wagas, kung magbigay ay sagana, kung magpatawad ay lubos, ganyan ka nga. O Diyos, ganyan ka nga, Panginoon. Kaya't papurit pa sa salamat iaalay. Na darating, wala nang pangamba, pagkat batid ko na, O Diyos, kung sino ka. Buhay ay payapa pagkat kasama ka. Kung magmahal ay tunay, kung umibig ay wagas, kung magbigay ay sagana, kung magpatawad ay lubos, ganyan ka nga. O Diyos, ganyan ka nga, Panginoon. Kaya't papurit pa sa salamat iaalay.
darating, wala nang pangamba. Pagkat batid ko na, O Diyos, kung sino ka. Buhay ay payapa pagkat kasama ka. Kung magmahal ay tunay, kung umibig ay wagas, kung magbigay ay sagana, kung magpatawad ay lubos, kanyang ka nga. O Diyos, kanyang ka nga, Panginoon. Kaya't papurit, pasasalamat, kung iaalay ay tunay, kung umibig ay wagas, kung magbigay ay sagana, kung magpatawad ay lubos, kanyan ka nga. O Diyos, kanyan ka nga, Panginoon. Kaya't papurit, pasasalamat,